national experts. Gumawa kami ng IM for Davao, Infrastructure Modernization for Davao. So nakalatag doon ano yung mga infrastructure projects na kailangan gawin ng Davao City. Isa doon is flood control and drainage system. Kasi nga antiquated na yung drainage system ng Davao City, tapos mabilis yung urbanization, so kailangan sumusunod din yung flood control projects tsaka updating ng drainage system. So pagdating doon, lumabas doon na kailangan nga ng flood control and drainage projects. So since hindi naman namin alam pa kung ano yun, gumawa na naman kami ng isa pang plano. Out of that big master plan, meron kaming maliit na plano doon, nakalagay na doon, nakalatag na doon. Ano yung mga kailangan gawin ng Davao City na mga projects para makontrol yung baha at maayos yung drainage system. Ayan, si Vice President Sara Duterte. Sabi nga dito sa caption, Inday Sara, future forecast, nakakabilib. Excuse me. So ito ho mga kababayan ay ang video. Etong video ito, nakuha ko ito kanina sa TikTok. No? Ito ay kuha sa sa The Hague, no, at siya ay nagkwento tungkol diyan sa ng flood control sa lugar nila, at talagang ginamitan talaga ng utak. Ginamitan ng utak, ginamitan ng pagkakaisa, no, at talagang may pagmamalaki talaga ng mga Davaoenyo, no, lalo-lalo na diyan sa Davao mismo, na hindi sila talaga nakakaranas ng baha. Hindi sila nakakaranas ng baha kasi nga ho, no, pagdating sa mga proyekto, talagang may proyekto talaga, hindi ghost. At kung ano man yung pondo na napupunta sa kanila, nagagamit talaga ng maayos, hindi binubulsa. Kaya mga kababayan, no, itong ating next video na bibigyan din ng komento, ito naman tungkol sa mga kalsada. Napansin nyo ba, mga kababayan, may mga nakikita ba kayo mga kalsada na ayos pa, no, hindi pa naman talaga sira pero binabakbak? Ngayon dito ho, may kasagutan ho dito sa video ito, no? Pero bago kayo magpatuloy sa panonood, sana naman ipakipindot yung like button itong video ito, at kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe nyo na rin mga kababayan, at pakipindot ng notification bell para lagi ko updated sa mga video na ina-upload ko. So, isa na ho natin itong next video, at magbibigay rin ako ng komento dito. Umpisa natin, ayusin natin. Ayan. Dami po mga kalsada na simentado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure. Di ba? Marami pa mga kalsada na ginigiba kahit hindi naman sira. Bakit? Kasi ho, no, sabi nga daw dito sa nakaline up daw ho kasi yan. Yang mga kalsada na kahit hindi giba. Sayang ang pera. Sayang yung pera na kahit na hindi pa giba, ipinapagawa uli. Anak ng teteng, ang daming mga kalsada na giba-giba, yun ang hindi nila pinopondohan. Diba? Kasi depende yan sa kung malakas ka sa mayor. Ganun kasi ang kalakaran Kaya nga mapapansin karami sa mga kongresista ngayon talagang dumidikit kayo sa boss nila diyan sa house, kasi pag hindi sila dumikit, for sure wala silang proyekto na matatanggap. Wala silang budget na makukuha. Okay? So, kung sila man ay diyan, no, dahil para na rin sa kaanuhan ng kanilang distrito. Oo. Kasi pagka kumontra ka sa kanila, for sure wala kang budget, wala kang proyekto. So parang palakasan system din Kailangan mo talaga magpalakas para lagi kang may proyekto. Pero kahit na hindi pa sira yung kalsada, sinisira para lang magkaroon ka ng proyekto. Siyempre pag may proyekto, may kita ka. Diba? Ganun naman yun Yung marami ho tayo nakikita ng mga kalsada, no? Kahit saang lugar, basta maayos pa ang kalsada, tapos ginigiba na ng mga taga DPWH. Diba? Magtataka ka. No, actually may mga nakikita ka ako sa social media na nakapost, no, na dito lang sa Pilipinas daw nangyayari yung kalsada na maayos pa, buong-buo pa, pero sinisira na. Samantalang may mga lugar na sira-sira na yung kalsada, lubak-lubak na, hindi ba lang mapaayos-ayos.
Depende ho kasi yan sa congressman nyo. Kung siya ay malakas, sigurado. No, sigurado, mapapaayos yan. I agree with that. Ginigiba, tapos sinisimento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa probinsya namin, sumasakit yung dibdib namin. Bakit? Ang dami naming kalsada na hindi pa nga na simento eh. So yung iba, Diba? nagpapalit na ng simento, maayos pa naman. Ang laging sinasagot ng mga taga DPWH is that nakaprogram na kasi yan. Yun. Nakaprogram na raw kasi yan. Ibig sabihin, kahit hindi pa si Ryan, basta nakaprogram na sa DPWH, schedule niya na sisirain at gagawin uli. Kaso mo mga kababayan, tao ang nagpo-program. So pwede naman baguhin ng tao yung pag-program dyan. Diba? Kung makita naman na ayos pa naman ang kalsada, diba? Wag na yan. Ibang lugar na lang na kung saan nga yung mga kalsada ay sira. Kagaya lamang ito si Congressman sa lugar nila talagang diba, nakakasakit daw ng dibdib dahil na sa lugar nila halos karamihan sa maraming mga lugar doon na talagang bako-bako ang kalsada. Pero naalala ko nung nakaraan na nagkwento si BP Sara, pumunta siya sa teritoryo ni Tambi yung dinadaanan doon nila kalsada parang parang umaalog-alog sila sa sasakyan. Naalala yun, kwento ni BP Sara. Biruin niya si Tambi na ilang taon ang sila doon sa nila pero yung kalsada nila hindi mapaayos-ayos. Hindi ibig sabihin hindi siya malakas. Nasa pa rin niya talaga. Nasa pa rin niya kung ipapagawa ba o hindi. Di ba po ang program naman, tao naman ang gumagawa. Di pwede rin baguhin ng tao na naaangkop sa pangangailangan ng mga taong bayan. Di ba po? Secretary, hopefully, malagyan natin ng konting sense ang DPWH ngayon, yung hindi kailangan palitan, huwag na muna nating palitan. Tama. Mr. Chair, tama po yun. Natawa po talaga ako doon dahil Kaya nga, Secretary Dison, ikaw na lang talaga yung inaasahan niya. Sana naman, bilang bagong secretary, itama mo na yung mga pagkakamaling pangyayari nung panahon nung pinalitan mo secretary. Actually, yung kalsada na yan, mga kababayan, na sira-sira, hindi naman sa panahon lamang ito nangyari panahon ni ni BBM. Kahit panahon ni PRRD, may mga ganyan na Kahit yung mga previous administrasyon, ay may mga ganyan na pangyayari. No? Ako hindi pa ako masyado sa politika, pero may nakikita na akong ganyan. Nagtatanong ako sa isip ko, bakit yan sinisira nila yung kalsada na yan? Buong-buo pa naman. Diba? Magtataka ka sisirain, tapos gagawin. Hindi pa naman sira. Diba? Kung kaya namang i-repair, kung may sira naman konti, i-repair lang. Kaso, iba sinisira talaga. So, doon, nung nagkabalay na ako sa politika mga kababayan, doon ko na napagtanto na kung bakit ganon. Kasi nga kapag may ganyan, siyempre, kikita sila. Kaya kailangan nilang sirain kasi pag sinira, malaki ang pondo na andyan. May malaking pondong nakalaan dyan. Ngayon, naalala ko lang sinabi ni Mayor Magalong kapag may ginagawa, si Congressman Tao ay may cut na dyan na 50. Naalala ko lang pala ni Mayor Magalong noon. Si Congressman Tao ay may cut na tama ba 55%. Si contractor daw mapupunta sa kanya 45%, kamo sa ulo si contractor. So ang mapapagawa, na lang daw na budget din sa proyekto na yan ay nasa 25-20%. Kasi kailangan din kumita ni contractor, may mga tauhan siyang pinapasweldo. Bibili ng materyales, no? So ang ending, yung proyekto na yan, magiging ngayon, magiging tawag dito, yung titipirin. Pag tinipid mo, siyempre, magiging magiging substandard yun. Gagamit sila ng mga materyales na substandard para lang talaga matuloy na yung proyekto. Yan ang dapat din tutukan itong na ito. Na dapat, pagka may pondo na o may budget na napupunta sa DPWH, huwag pumayag ang may cut pa si Congressman. Diba? Dapat huwag pumayag kasi naalala ko yung sinabi ni BP Sara nung nagkaanohan na daw ng pondo may biglang pumuntang
pumuntang congressman at kumukolekta na ng kanyang parte. Diba? Na ipinagtataka ni VP Sara, bakit kailangan ka humingi sa akin? Pondo ito para sa DepEd. Diba? Naalala niyo yung guys, sinabi ni VP Sara. So, ganun ang kalakaran ng mga congressman. Kumukuha sila ng cut sa bawat budget. Yan ang dapat talaga na ipagbawal. At dapat talaga maipasa na yung, yung isinusulong na batas ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa mga korap na politiko para sila ay hindi pa marisan, no? Maisulong na yung bitay sa mga na yan. Kasi masyado na ho silang talamak. At tinutularan pa ng mga ibang mga kaya lumalala ho, lumalala ang korupsyon sa gobyerno eh. Dahil pag nalaman nila na si congressman ay ganito, tapos itong bagong congressman, nagiging congressman na rin. Oo. Ay, ganito pala, gagayahin ko to si congressman. So, ngayon, siya na ho ay magiging congressman. Hindi na ho siya congressman. Okay, tuloy natin to. Tayo naman po, bumabiyahe all over. At nakikita din po natin yung gagawin. At makakaasa po kayo na yun ang gagawin natin. In fact po, ang Pangulo po natin ay nakipagpulong nung nakaraang ilang araw sa League of Provinces. At yung mga governors din po natin, yun po ang hiniling. Na dapat naman po ang governors, ang probinsya, ang LGU ay dapat involved, no, dito sa mga proyektong to. Unfortunately po, mukhang tinanggal po nitong mga nakaraang taon ang involvement. At yun po ang inutos po sa akin, specifically ng Pangulo, kailangan po ibalik ang local participation dito sa mga proyekto natin. Para tama ho kayo, kung ano po ang kailangan ng probinsya, ng syudad, ng municipality, ng district, yun po ang dapat gawin ng DPWH. Tapos last point ko po, Secretary, minsan kasi hindi ko rin maintindihan how we allocate our budget. I'm sure politics plays a role also. But sana po, total, nabigyan naman kayo ng malaking authority ng ating presidente at mataas ang kanyang tiwala sa inyo. Sana kahit paano ma-manage natin kasi hindi ko maintindihan minsan ang nangangailangan ng mga probinsya at mga distrito nahuhuli pa doon sa budget allocation. Naintindihan ko na meron medyo malapit sa dibdib, malapit sa loob ng mga... Ito yung sinasabi na pag-close ka, priority ka. Ganon yun eh. Kaya ho, yung ibang mga congressman, kailangan maging mabait sa kanila. Dahil pagka naging mabait sila, mabibigyan sila ng priority. Pero tingnan nyo itong mga ibang congressman na kagaya ng sa Davao, si Congressman Pulong, di ba? Naalala nyo nung nakaraan na na ang allocation budget sa kanya parang nasa nasa pagkakatanda ko 3 billion o 3 million lamang. So walang proyektong natanggap, no? Yun ang pagkakatanda ko. So pag hindi ka malapit, kawawa ka. Hindi ka mabibigyan ng proyekto. Oo, ganun ang mangyayari. Kaya ang apektado ho doon, yung mga mamamayan o yung mga kadistrito ng isang congressman. Kaya dapat talaga sumipsipip. Kaya siguro marami talaga mga congressman yan ang umapabor ngayon sa kay Tambi. Kasi ayaw nila maranasan na sila ay mawala ng proyekto, mawala ng budget. Diba? Dahil kapag kinontra nila, sigurado pupulutin ka sa kangkungan. Nasa nandyan. Pero sana po kahit papano, halimbawa po sa amin, sa Zamboanga del Norte, sa 3rd District, nung nasimento na lahat ng national highways sa buong Mindanao halos. Kami yung huling-huli. Ay, maniwala kahit hindi, meron pa nga maliliit na portion sa amin ngayon na ngayon pa lang nasisimento. Tapos pagdating tingin natin sa budget, mababa na naman tayo. Samantalang yung iba times 4, times 5, times 6, times 7, times 10. So while I understand there is politics involved, but baka naman pwedeng bawas-bawasan yung politics at total, malaki naman ang tiwala sa inyo at medyo brasuhin natin na maging fair naman tayo. Total, hindi naman to pera ng congressman, pera naman to ng taong bayan. So dapat nakikinabang ang taong bayan. Thank you very much po. Opo, Mr. Chair, tama po kayo. In fact, natawa din po ako doon dahil nung tinanong ko din po yung tanong ninyo, hindi ko din po naintindihan yung formula ng pag-allocate. Pero makakaasa po kayo na
gagawan po natin ng paraan. Hindi po ito magiging perpekto, pero dapat naman po maging mas equitable, no, para dun sa ating mga distrito, probinsya na mas nangangailangan. So, pipilitin po natin, no, na i-minimize po ang subjectivity, ang discretion, para naman po masigurado natin na kung sino mga nangangailangan, yun po ang makakakuha ng budget. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary. I wish you well on behalf of my constituents. We hope you succeed because if you succeed, magbe-benefit po yung mga taong bayan. Maraming salamat po. Good morning. At tungkol naman po sa budget po ng DPWH na naisumiti na sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. Yun po ang hihingiin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na 5 araw pa lang po ako. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan. Ako po gitong-gito hanggang ngayon. At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress para maipakita sa amin, sa akin, at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito. Para po mabago natin at maipakita naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po ay magpe-present ng budget na babaguhin din po natin sa tulong po ninyo. Kaya po ako hihingi ng paumanhin. Hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Hindi po madali ito. Hihingi po, sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo, pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso para matapos ang budget. So, tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating honorable committee, ng ating chairperson. At kung kinakailangan po, hindi na po kami matutulog para lang po maayos ito at mabago. Kasi po, napaka-importante po nito. At kailangan na po nating magsimulang baguhin itong sistema na hindi maganda na nagre-resulta dito sa mga proyektong nakikita natin sa buong bansa. Salamat po ulit, Chair Mika, sa ating mga honorable members. At uulitin ko po, salamat po sa paglalabas ninyo ng mga nakita niyong pagkakamali. At ako po mismo ay personal na looking forward po dito sa ating mga diskusyon. At please po, wag po kayong mag-aatubili na magsabi po ng mga iba pang mga pagkakamali na nakita niyo po dito sa 2026 budget. At ito po ay isasama po natin dito sa ating sweeping review at pagrepaso sa budget ng DPWH. Maraming salamat po at thank you ulit sa pagkakataong ito. Thank you po. So ayun ho mga kababayan, narinig natin si Secretary Vince Dizon, bagong talaga bilang DPWH. At yan na nga ho, medyo nakakapapa siya dyan. Ilang araw pa lang naman siya na inassign dyan. Kailangan niya muna pag-aralan. At sana nga din magampanan niya talaga yung trabaho niya bilang bilang DPWH Secretary. Huwag niyang gayahin yung pinalitan niya na parang walang naging pabaya, no? At naway hindi na maulit yung mga korupsyon na nangyari, no? Yung mga kontraktor na tumanggap ng proyekto tapos wala naman palang ginawang proyekto. At maging mahigpit din sana sila sa pagkuha ng mga kontraktor. Para kasi
Yung mga ibang contractor kasi mga kababayan, na-blacklist na tapos palit na ng pangalan, sila na naman uli. Tapos ano nangyari, yumaman sila. Nagkaroon sila ng mga mamahaling sasakyan, mga luxury cars. Yung iba talagang nagkaroon pa ng bahay sa ibang bansa. At yun ding yung unang video na pinanood natin, yung kay BP Sara, napakaganda ng kanya naging idea nila sa ng flood control, no? Sabi nga doon sa caption nitong magaling daw na forecast ito si BP Sara. Alright, so ayun mga kababayan, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, paki-like and subscribe naman ho, at kung maaari wag kayong mag-skip ng ads, no? Share niyo na rin ho at suportahan niyo rin ho yung isang channel ko, yung aking Kabalita TV. Sana po mag-subscribe din ho kayo doon. At ilalagay ko yung link sa description nitong video ito. Salamat sa lahat, hanggang sa muli. God bless. Bye-bye.